Punta siya roon, puno ng kaba. Ngunit pagkadating niya, natagpuan niya si Isabela na naghahanda ng umalis papuntang trabaho. Nang makita ang malamig na mga mata ni Isabela, puno ng galit at puot, bigla niyang naintindihan ang lahat. Ngayon, alam na niya kung bakit gano'n na lang ang pagkamuhi ni Isabela sa kanya. Pumasok si Carmela sa apartment, at nakaharap niya si Luis. "Bakit mo ako ginawang katawa-tawa?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pighati at galit habang iniisip ang mga ginawa ni Isabela. Tinitigan siya ni Luis ng malalim, at sinabi ng malungkot, "Dahil, iniisip ko ang nararamdaman mo. Nakita kong nasasaktan ka, at hindi ko kayang tignan na ganoon ka." Ang matapat na pag-amin na iyon ay tumama sa puso ni Carmela, at nagulat siya at medyo naantig. Samantala, tinawagan ni Senyora Rosario si Isabela at nagsabing gusto niyang makita siya. Ngunit tumanggi si Isabela ng malamig, "Gusto ko sanang makita ka, Senyora, pero hindi ko kaya." Nang magtaka si Senyora Rosario at magtanong kung bakit, simpleng sumagot si Isabela, "Tanungin mo na lang ang nanay mo." Nangyari ito pagkatapos ng insidente kung saan inihatid ni Isabela si Senyora Rosario pauwi, at hindi lang siya hindi pinasalamatan, kundi pinagsabihan pa ng matindi ni Lola Elena. Nang malaman ni Senyora Rosario ang lahat ng nangyari dahil sa kapangyarihan at kalupitan ng kanyang ina, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ni Lola Elena. Nagpunta muli si Carmela kay Luis. Ngayong pagkakataon, nagmakaawa siya sa kanya, "Luis, tulungan mo akong hanapin si Zoe ang tunay na Isabela, ang tunay na tagapagmana ng Aguilar Cosmetics." Tinitigan siya ni Luis, ang mga mata ay puno ng pagkalito, "Kung ang tunay na tagapagmana ay babalik, ano ang mangyayari sa'yo? Itatapon ka ba nila?" Saglit na nagdalawang isip si Carmela, ngunit tumugon siya ng matatag, "Naniniwala akong hindi ako pababayaan ng mga magulang ko. Naniniwala akong may lugar pa ako sa pamilya." Ang mahinang paniniwalang iyon ang tanging bagay na maaari niyang kapitan sa ngayon. Ibinigay ni Luis kay Carmela ang ilang hibla ng buhok na nakuha niya mula kay Rico. "Ito lang ang nakuha ko." Tinanggap ni Carmela ito, at nagduda, "May kinalaman ba kayo ng lalaki na si Rico?" Nang marinig ni Luis ang pangalan ni Rico, agad na nagbago ang kanyang hitsura at nagiging malamig at malayo. "Hindi ko kilala ang ganong klaseng tao," sabi niya ng matigas. Pagdating ni Carmela sa Aguilar, narinig niya ang pag-uusap ni Lola Elena at ng kanilang abogado. Pinaplano nila kung paano, pagkatapos nilang matagpuan ang tunay na Isabela, aalisin nila ang "pekeng bata" mula sa bahay. Bumangon ang pusong pagkatalo ni Carmela. Naalala niya ang mga araw ng pagdurusa, ng pangingimi at pang-aabuso mula sa kanyang lola. Naiisip niya, kung ang nasa liham ay si Isabela nga, lahat ng trahedyang ito ay dulot ng kalupitan at pag-aabuso ni Lola Elena. Samantala, habang hindi pa nakakontak ang pamilya Aguilar kay Rico para sa pera, nagpasya siyang pumunta sa kumpanya upang magmasid. Narinig niya ang isang pag-uusap ni Luis sa telepono. Nang marinig ang pamilyar na tinig at makitang pamilyar ang hitsura, napagtanto ni Rico na ang kausap niya ay ang kanyang anak na si Luis, na 25 taon nang tumakas sa kanilang bahay. Isang malupit na ngiti ang sumik sa kanyang labi. Habang dumadaan ang unos, natuklasan ang lihim ni Carmela na siya ay isang ampun bahagi ito ng plano ni Mateo at ng kanyang ama upang kunin ang Aguilar Cosmetics. Tulad ng inaasahan, dumating si Mateo at ang kanyang ama sa kumpanya, at humingi ng withdrawal ng lahat ng kanilang investments. Kung magaganap iyon, tiyak na malulugi ang Aguilar Cosmetics. Si Luis ay tahimik na nagbigay ng impormasyon kay Carmela tungkol sa plano. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Carmela na magtago at pumasok sa lihim na opisina ni Mateo. Natagpuan niya ang kanyang DNA test at isang bundle ng mga dokumento na naglalaman ng kanilang mga plano upang sakupin ang kumpanya. Natuklasan din niya ang katotohanan tungkol sa dalawang naunang asawa ni Mateo, pareho silang nagmula sa mga negosyo, at ang kanilang mga kumpanya ay nakulimbat ng Montenegro Group pagkatapos ng kanilang kasal.
Mayroon pang isang larawan ng isang walang laman na frame ng larawan na malinaw na inihanda para kay Carmela. Namutla siya sa takot. Hindi nagtagal, napilitan ang kanyang ama upang gamitin ang kanyang shares sa kumpanya upang bayaran ang isang napakalaking utang na itinakda ng Montenegro. Sa ganitong paraan, tuluyang napunta ang Aguilar Cosmetics sa kamay ng mga Montenegro. Upang mailigtas ang kumpanya at ang sarili, nagplano si Carmela ng isang counterattack. Sa pamamagitan ni Luis, nalaman niya na si Mateo ay hindi lamang kinuha ang mga pera ng kumpanya, kundi ipinadala pa ito kay Sofia para itago. Nang nagpunta si Mateo kay Sofia upang kunin ang pera, hindi ito basta-basta tinanggap ni Sofia. Kung ibibigay ko ang lahat ng pera sa iyo ngayon, anong matitira sa akin? Tanong niya na may matalim na ngiti. Pagkatapos, binanggit niya ang mga lihim ni Mateo upang ipagbigay alam kay Mateo. Nagngit-ngit si Mateo, ngunit wala siyang magawa, kaya nagmarcha siya ng galit palabas ng bahay. Pagdating sa bahay, inilabas ni Mateo ang galit sa mukha ni Carmela at tinawag siya ng pekeng. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Carmela. Lalo lang itong nagpalala ng galit ni Mateo. Pinagtulungan siya at itinulak siya sa kama, sabay sigaw ng banta, kung ayaw mong itapon ka sa labas ng bahay na ito, magkaanak ka ng isang lalaki. Ngunit hindi na siya ang Carmela noon. Laban siya ng malakas, nang kagatin ang kamay ni Mateo at tinulungan siya. Tumayo siya at nagbigay ng matalim na tingin, mula ngayon, huwag mong gawing biro ang katawan ko. Kinabukasan ng umaga, habang nakaupo si Carmela sa lamesa at naghahanda ng agahan, bigla siyang pinagsabihan ng presidente ng Montenegro. Pinagmumukha siya nitong pekeng tao, at hindi karapat-dapat na kumain kasama ang pamilya ng mga Montenegro. Pinipilit ni Carmela na tiisin ang mga pang-iinsulto at pagtrato sa kanya na parang isang katulong lamang sa bahay. Upang pigilan ang ama at anak na si Mateo mula sa tuluyang pag-withdraw ng kanilang puhunan sa Aguilar Cosmetics, bago magtagumpay ang plano ni Carmela, pumunta si Lola Elena sa tanggapan ng Montenegro upang mag-sorry sa presidente. Walang kaluhuan niyang ipinasa lahat ng kasalanan kay Carmela, sinasabing si Carmela ang nagkunwaring apo upang makapasok sa pamilyang Montenegro. Talaga namang matalino si Lola Elena, mabilis niyang naituwid ang lahat ng pagkakamali niya. Habang nasasaksihan ni Carmela ang kasinungalingan ni Lola Elena, hindi na niya kayang tiisin. Humarap siya sa matandang babae at matapang na sinabi, "Noong araw, tinaboy mo ako gamit ang asin, ngunit darating ang araw na ikaw ang maglalatag ng mga bulaklak upang tanggapin akong muli." Nagpunta si Carmela kay Sofia, ang kabit ni Mateo na nag-iingat ng pera ng binata. Inilapag niya ang isang walang laman na frame ng larawan sa mesa at malamig na tinanong, "Sa tingin mo, sino ang susunod na ilalagay dito?" Ang lihim ng Montenegro ay kami lang ang nakakaalam. Kaya malapit na ang oras na ang isa sa atin ang papalitan dito. Sa wakas, napagtanto ni Sofia ang panganib ng sitwasyon. Nagdesisyon siyang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Mateo kay Carmela. Dinala ni Carmela ang mga ebidensya sa ama at anak na si Mateo. Ipinakita niya ang mga dokumento ng malaking halaga ng pera na ninakaw ng anak, at tinakot niya silang ibalik ang lahat ng bahagi ng Aguilar Cosmetics sa kanyang amang ampon. Hindi lang iyon, pinapirma pa niya si Mateo ng diborsyo agad-agad. Sa wakas, nakamtan ni Carmela ang kalayaan. Umalis siya sa mansyon ng mga Montenegro, at naramdaman niyang magaan ang kanyang pakiramdam at puno ng pag-asa sa isang bagong simula kasama si Luis. Matapos umalis si Carmela, nag-iisa si Mateo sa isang bakanteng kwarto. Isang kakaibang pakiramdam ng kalungkutan ang umalalay sa kanya. Ang matapang na babae, puno ng yabang ngunit nasaktan, ay pumasok na pala sa kanyang puso nang hindi niya namamalayan. Sa mansyon ng Aguilar, abala si Lola Elena sa pagtutok sa pagpapabalik ng mga gamit ni Carmela sa kanyang kwarto. Dahan-dahan lang. Mahalaga sa kanya ang mga gamit na ito, paalala niya. Kamakailan lamang, tinanggal niya ang sariling apo upang iligtas ang kumpanya,
Ngunit ngayon na ibalik na ni Carmela ang mga bahagi ng kumpanya, mabilis na nagbago ang kanyang attitude at ikinalugod ang pagbabalik nito. Pagpasok ni Carmela sa kanyang dati ng kwarto, para bang unang beses niyang naramdaman ang kaunting pamilya. Alam niyang hindi siya tunay na tinatanggap ni Lola Elena kundi dahil sa mga parte ng kumpanya, ngunit ito na ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng malasakit at kabaitan mula sa matandang babae. Ngunit hindi naging kasing saya ni Carmela ang lahat ng inaasahan. Napag-alaman niya na pinapapunta ni Mateo ang mga tauhan upang subaybayan si Luis at kumuha ng mga litrato nila ni Carmela. Tinawagan niya si Luis at banta, kung hindi mo iiwasan si Carmela, bukas ay magiging tanging babae na kinapopootan ng buong Manila. Hindi maintindihan ni Luis, bakit hindi ka pa rin makapagpatawad sa kanya. Ngumisi si Mateo ng mapait, gusto ko lang si Carmela, hindi ang kumpanya niya. Samantala, sa mga pista ng mga bakas at lihim na investigasyon, sa wakas ay natuklasan ni Carmela ang nakakagulat na katotohanan, si Isabela pala ay si Zoe, ang totoong apo na kinidnap mula kay Lola Elena. Natatakot na baka ang tunay na pagkakakilanlan ni Isabela ay ma-expose ng maaga at magdulot ng mga problema, at maaaring upang maprotektahan ang kanyang posisyon, mabilis na nagplano si Carmela. Ginamit niya ang dahilan na ang kumpanya ay nagpadala ng isang mahusay na empleyado para mag-aral sa ibang bansa, at pinili si Isabela upang ilabas ito mula sa Pilipinas ng ilang panahon. Nagpunta ang sekretarya ni Carmela sa bahay ni Isabela at ipinaabot sa kanyang ina na pinili ng kumpanya si Isabela para mag-aral sa ibang bansa. Masaya ang ina at pinayuhan siya na samantalahin ang pagkakataong ito. Palagi siyang nakaramdam ng kalungkutan dahil sa hirap ng pamilya na hindi siya nakapag-aral ng maayos. Nag-atubili si Isabela ngunit nang makita ang pagka-persistent ng kanyang ina, pumayag na rin siya. Kinabukasan, nagpunta si Isabela upang magpaalam kay Senyora Rosario. Kahit na tinuturing niya pa rin si Isabela bilang kanyang tunay na anak na nawala, masaya siyang tinanggap ito, at hindi nais na maging dahilan ng pagkaantala ng kinabukasan ng dalaga. Sa araw ng pag-alis ni Isabela patungong airport, ang kanyang ina ay masaya at ipinakita ang kaligayahan, ngunit nang maglaho ang sasakyan, lumabas siya sa isang sulok ng airport, tinitingnan ng kotse at umiyak. Kahit na si Isabela ay anak lamang na kanyang pinulot, ayon sa kanyang kaalaman, sa loob ng 25 taon, itinuring niyang tunay na anak si Isabela. Nagtakbuhan din ang mga batang kapatid ni Isabela upang magpaalam sa kanya. Ngunit nagtatago si Rico sa isang sulok ng airport. Nang malaman niyang aalis si Isabela, mabilis siyang dumaan upang harangan siya sa harap ng security check. Huwag kang umalis, sigaw niya. Hindi ganito ang katotohanan. Ipinahayag niya ang nakakagulat na katotohanan, 25 taon na ang nakalipas, ikaw ay isang batang 8 taong gulang pa lamang. Ako ang kumuha sa'yo, ngunit may kasama akong kasabwat. Ang taong iyon ay ang babaeng tinawag mong ina sa loob ng maraming taon. Napaluhod si Isabela. Ang ina na kanyang minamahal at iginagalang ay siya pa palang kasabwat sa kanyang pagkidnap. Ang katotohanang ito ay masyadong malupit at mahirap tanggapin. Nagdesisyon siyang kanselahin ang kanyang biyahe at manatili sa Pilipinas upang tuklasin ang buong katotohanan. Dito na nagsimula ang tunay na laban sa pagitan ng dalawang anak na babae, ang tunay at ang pekeng. Bumalik si Isabela sa mansyon ng Aguilar. Tumayo siya sa harap ni Senyora Rosario at nagsimulang kumanta ng isang awit na madalas kantahin sa kanya ng kanyang tunay na ina noong bata pa siya. Agad itong nakilala ni Senyora Rosario at niyakap si Isabela, na may luha ng kaligayahan. Sa wakas, matapos ang 25 taon, bumalik na ang kanyang tunay na anak. Dahil sa labis na emosyon, biglang bumagsak si Senyora Rosario sa lupa. Nakita ito ni Carmela at mabilis na tumakbo upang tulungan si Senyora Rosario, ngunit tinitigan siya ni Isabela ng galit at itinaboy ang kamay niya. Lumayo ka, sabi ni Isabela. Pagkatapos, dinala niya si Senyora Rosario pabalik sa bahay, iniwan si Carmela na nakatayo na parang nawawala at mag-isa sa labas.
Simula noon, tinitingnan ni Isabela si Carmela bilang isang pekeng tao na kumuha ng lahat ng bagay na para sa kanya. Inanunsyo niya, ngayon, ako na ang tunay na Isabela Aguilar. Si Senyora Rosario, natutuwa dahil natagpuan na ang kanyang anak, ay nag-imbita kay Isabela na mamili ng bagong damit. Ipinilit pa ni Isabela na isama si Carmela upang ipahiya siya. Sa buong pamimili, si Carmela ay parang hindi kasali, tahimik na pinagmamasdan ang masayang pag-uusap ng mag-ina, habang namimili at nag-aayos ng buhok. Paminsan-minsan, ang mga mata ni Isabela ay sumilip kay Carmela, at nakikita niya ang mukha ng paghihirap at awa, kaya't nagalak siya. Samantala, si Lola Elena, matapos makita ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Isabela ang tunay na apo, ay agad na nagbago ng ugali. Niyakap siya ni Lola Elena at nagkunwaring nagsisisi sa kanyang mga nakaraang maling gawain, namimiss kita, Isabela. Nakikita ko na agad ang iyong mataas na uri ng angkan. Si Ginoo Reyes, ang tagapamahala, ay tawa na lang, hindi makapaniwala na si Lola Elena ay kayang magsabi ng ganoong mga salitang puno ng kalungkutan. Sa kumpanya ng Montenegro, si Mateo, matapos makuha ang impormasyon mula kay Rico, ay nalaman na si Isabela ang tunay na tagapagmana ng Aguilar. Agad niyang ipinagbigay alam ito kay Lola Elena. Ipinag-utos ni Lola Elena kay Mateo at sa kanyang ama na ayusin ang isang magandang posisyon sa kumpanya para kay Isabela. Si Pangulong Montenegro ay nag-isip na hindi tamang bigla ang itaas si Isabela sa isang mataas na posisyon, ngunit hindi inintindi ni Lola Elena. Gusto lamang niyang mabilis na maging tagapagmana ni Isabela sa kanyang kumpanya. Pagkatapos may talaga sa posisyon, dumaan si Isabela sa opisina at naupo sa upuan ni Carmela, may maligaya at mayabang na ekspresyon sa mukha. Ang posisyong ito, darating ang araw na magiging sa akin. Pag-uwi ni Carmela, si Ginoo Rosario, asawa ni Senyora Rosario, ay nagsikap magpayuhan sa dalawang anak na magkasundo. Si Isabela ay nagkunwaring sumang-ayon sa harap ng kanyang ama. Bigla niyang naisip si Luis, na ipinakilala bilang kasintahan ni Carmela, kaya nagmungkahi siyang imbitahan siya para kumain sa bahay. Agad na tinanggihan ito ni Carmela. Nakakita si Isabela ng pagkakataon at nagsimula niyang pilitin si Carmela na imbitahan si Luis. Pinilit pa niya si Senyora Rosario na gawing pressure kay Carmela. Sa huli, hindi na nagkaroon ng ibang paraan si Carmela kundi ang sumang-ayon, kahit naguguluhan at nahihirapan. Nagdesisyon si Carmela na panahon na upang sabihin kay Luis ang katotohanan tungkol kay Isabela. Tinawagan niya si Luis upang magtagpo sa kanyang bahay. Ngunit paglabas niya ng pinto, hinarang siya ni Isabela. Sinasadya niyang ginalit si Carmela, natatakot ka bang Maywan? Takot na mawalan si Luis kaya tinatago mong ako ang tunay na tagapagmana, hindi ba? Hanggang sa puntong ito, hindi na kayang tiisin pa ni Carmela ang mga laro ni Isabela. Luis, sabi niya, alam ko mula pa sa simula na ikaw ay isang ulila. Nagulat si Isabela sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Paano ito nasabi ni Carmela? Umalis si Carmela upang sunduin si Luis. Pagkikita nila, sinabi niya, hindi ko inaasahan na darating ka ng maaga. Sinubukan niyang magbigay ng isang ngiti. Si Isabela, na nagmamadali at nagkunwaring nakatagpo ng pagkakataon, ay ngumiti ng malambing kay Luis, magagawa ko ang lahat para sa iyo. Yamakap si Carmela kay Luis, naramdaman niyang payapa at ligtas habang andyan siya. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya kayang aminin ang tungkol kay Isabela. Si Lola Elena ay patuloy na gustong palayasin si Carmela, ngunit pinigilan siya ni Ginoo Reyes, na nagsabing hindi tamang gawin iyon dahil hawak ni Carmela ang karamihang bahagi ng kumpanya at may tiwala mula sa mga empleyado. Hindi madaling tanggalin siya. Tumanggi si Lola Elena, hindi ko siya patagilid na aalisin. Sa isang lugar, si Carmela ay nakaluhod sa harap ni Mateo. Humihiling na patawarin siya ni Mateo upang mailigtas si Luis, maaaring ginagamit ni Mateo ang kanyang kapangyarihan upang magdulot ng hirap kay Luis. Isang taong palaging mayabang si Carmela,
Ngunit ngayon, para sa taong mahal niya, kailangan niyang ibaba ang kanyang sarili. Nakita ito ni Mateo at sumik ang selos at galit sa kanyang puso. Ang babaeng minamahal niya ay nakaluhod para sa ibang lalaki. Kinabukasan, tinawagan ni Mateo si Isabela upang makipagkita. Bakit mo nalaman na ako si Sue, Isabela? Tanong niya. Ako ang dating asawa ni Carmela, sagot ni Mateo. Ikinwento ni Isabela ang mga pangyayari sa kasal nila ni Luis kay Mateo. Hindi inasahan ni Mateo na matagal nang nagtakip si Carmela. Ang galit niya kay Luis ay lalong tumindi. Magkasama nilang pinili na magtulungan upang maghayganti kay Carmela at Luis. Dinala ni Isabela ang isang pahayagan na naglalaman ng mga tsismis at mga larawan ng madilim na koneksyon ni Carmela at Luis kay Lola Elena. Plano niyang gamitin ito upang mapatalsik si Carmela mula sa kumpanya ng legal na paraan. Habang iyon ay nangyayari, si Carmela at Luis ay nakatanggap din ng isang folder na naglalaman ng mga lumang artikulo at hindi magandang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Lola Elena. Sa pulong ng board ng Aguilar Cosmetics, ipinakilala ni Lola Elena si Isabela, ang kanyang tunay na apo, sa lahat. Nag-umpisa ng mag-usap ang mga ibang mga lider ng kumpanya. Iniisip nila na hindi sapat na dahilan para tanggalin si Carmela, na marami nang naitulong sa kumpanya. Nang maghanda si Isabela na ipakita ang pahayagan tungkol kay Carmela at Luis sa lahat, biglang pumasok si Carmela, na ikinagulat ng lahat. Lola, sabi ni Carmela, na may kalmadong tinig ngunit may lakas, pakitingnan po ang folder na ito, bago po kayo magdesisyon kung aalisin niyo ako. Binuksan ni Lola Elena ang folder na ibinigay ni Carmela, at nang makita niya ang mga lumang artikulo at larawan tungkol sa kanyang nakaraan, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at dali-dali itong itinago. Nagulat ang mga stockholders at nagtanong kung bakit nga ba aalisin si Carmela. Tumayo si Carmela at inamin sa lahat, hindi po ako tunay na apo ng pamilya Aguilar. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Ngunit, iniisip nilang hindi ito sapat na dahilan upang tanggalin ang isang taong may kakayahan tulad ni Carmela. Nakita ni Lola Elena na hindi favorable ang sitwasyon kaya't mabilis niyang binago ang tono at itinutok ang responsibilidad sa iba, na nagsasabing ang pagpapasya kung aalisin si Carmela o hindi ay kailangang pag-isipan ng mabuti. Nabigla si Isabela sa mabilis na pagbabago ng tono ni Lola Elena at hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Matapos ang pulong, nakipag-usap si Carmela kay Isabela ng pribado. Mag-ingat ka kay Mateo, babala niya. Ginagamit ka lang niya para maaga ang kumpanya. Ngunit hindi pinansin ni Isabela ang babala. Parang isang batang nawalan ng laruan, sumigaw siya ng galit, lahat ng ginagawa ko ay dahil sa iyo. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Upang maghayganti at saktan si Carmela, nagpa siya si Isabela na ipahayag ang tunay niyang pagkakakilanlan kay Luis. Nais niyang makita ang reaksyon ni Luis nang malaman niyang ang babaeng malapit na niyang pakasalan ay ang tunay na tagapagmana na kanyang tinutulungan hanapin. Ang katotohanan ay lumantad at ang mga sugat ay lalalim. Tinutok ni Isabela ang mata kay Luis at may kasamang puot at pang-aasar, nakikita mo ba? Ang babaeng minamahal mo, ang babaeng tinutulungan mo ng buong puso, hindi ka man lang pinaniwalaan na sabihin sa'yo kung sino ako. Kaya't ang relasyon nyo, ganyan lang pala. Ang mga salitang iyon ay parang tinaga si Luis. Napatigil siya, tinitigan si Carmela, puno ng pagkabigo at sakit. Bakit itinago sa kanya ni Carmela ang bagay na ito? Nais sanang magpaliwanag ni Carmela, nais sanang pigilin si Luis, ngunit para siyang napako sa lugar. Hindi siya makapagsalita dahil sa sakit ng mga mata ni Luis na puno ng kalungkutan. Malamig na iniwasan ni Luis si Carmela, binuksan ang pinto ng sasakyan para kay Isabela. Pumasok siya at iniwan si Carmela na nakatayo sa kalye. Nang walang magawa, tinitingnan ang mamahaling sasakyan na karga ang minamahal niyang lalaki at ang kaaway niya, palayo sa kanya at nawawala sa gitna ng agos ng mga sasakyan sa Manila. Habang nasa sasakyan, nagkunwaring magaan na ngumiti si Isabela at sinabi kay Luis,
Sinong mag-aakalang ang pangit na itik ay magiging swan, at magiging prinsesa ng pamilya Aguilar. Samantalang si Carmela, isa lang siyang ibong mang-aagaw ng pugad. Nag-apoy ang galit ni Luis. Bigla niyang pinatigil ang sasakyan at tinapak sa gilid ng kalsada. Hindi na niya kayang tiisin ang mga salita ni Isabela. Binuksan niya ang pinto, iniwan si Isabela, at naglakad palayo sa sidewalk. Ang isipan ay naguguluhan. Naisip ni Luis ang mga pangyayari 25 taon na ang nakaraan. Ang araw na iyon, kung saan ang kanyang ama, si Rico, ay nagsagawa ng kidnapang kay Isabela, siya rin ay naging isang hindi inaasahang kasabwat. Siya, isang batang natatakot at pinilit gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban, ay tinangkapang ilabas si Isabela mula sa bahay, na nagbigay ng pagkakataon kay Rico na magsagawa ng kanyang plano. Sa pag-alala, ang puso ni Luis ay punong-puno ng pagsisisi at guilt. Sa opisina ng Aguilar Cosmetics, tinanong ni Mateo si Isabela, alam mo ba ang mga nangyari 25 taon na ang nakaraan? Ngunit sa katunayan, alam na niya ang lahat mula kay Rico. Hindi nagsalita si Isabela tungkol sa kidnapping. Ang galit niya kay Carmela ang natirang pumuno sa kanyang puso, dahil nakuha pa rin nito si Luis at hindi pa rin ito natanggal mula sa kumpanya. Nagkunwaring magpakalma si Mateo, may pagkakataon pang magbago ang lahat. Kayang gawin ni Carmela ang anumang bagay para kay Luis. Kapag nalaman niya ang mga kasalanan ni Luis tungkol sa kidnapping noong 25 taon na ang nakaraan, siguradong gagawin niya ang lahat para ma-redeem siya, Isabela, at mapagan ang mga kasalanan ng kanyang minamahal. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Mateo si Carmela at sinadyang ipagkwento ang mga kasalanan ni Luis sa kidnapping noon, tinamaan ang kanyang kahinaan. Labis na nagulat at nalungkot si Carmela. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minamahal niya ay may kaugnayan sa nakaraan ni Isabela. Nais niyang itama ang mga pagkakamali ni Luis, at marahil upang mapagan ang sakit ng kanyang sariling puso, nagdesisyon siyang isuko ang lahat ng kanyang mga shares sa Aguilar Cosmetics kay Isabela. Habang tinitingnan ang kontrata ng paglipat ng shares, hindi napigilan ni Lola Elena ang ngiti. Si Isabela naman, puno ng kasiyahan, dahil sa wakas ay nakuha na niya ang posisyon na nararapat sa kanya. Kinabukasan, kumalat ang balita na isinuko ni Carmela ang kanyang mga shares at naging dominado na ni Isabela ang Aguilar Cosmetics. Lahat ng empleyado ay nagulat at nag-usap-usap. Si Isabela ay agad na naging bagong head ng isang departamento, puno ng kapangyarihan at yabang. Samantalang si Carmela, mula sa mataas na posisyon, ay itinulak pababa upang maging isang ordinaryong sales staff sa flagship store ng kumpanya. Ito ang paraan ni Lola Elena at Isabela upang ipahiya si Carmela at maranasan ang pagiging ibinaba, tulad ng sinabi ni Isabela na siya raw ang dumaan sa ganitong pagpaparusa. Si Mateo ay personal na pumunta upang batiin si Isabela sa kanyang promosyon. Hindi nababahala si Isabela, ito talaga ang posisyon ko, sagot niya. Napansin ni Mateo na hawak ni Isabela ang isang stack ng mga order forms. Pinirmahan ang mga ito nang hindi binabasa. Pinayuhan siya ni Mateo na huwag magmadali, ngunit matigas na sumagot si Isabela, kung kaya ni Carmela, kaya ko rin, at mas magaling pa. Si Mateo ay hindi na lang umiling sa kawalan ng kaalaman at yabang ni Isabela. Sa gabing iyon, sa Aguilar Estate, masayang inanunsyo ni Lola Elena sa pamilya ang tungkol sa pagpapakumbaba ni Carmela at ang pagbabalik ni Isabela sa posisyon. Ngayon, sa wakas, magbabalik loob ang pamilya natin, masayang aniya. Ngunit hindi nila napansin ang malamig at galit na ekspresyon ni Butler Reyes sa likod. Sa opisina, tiningnan ni Don Miguel, ama-amahan ni Carmela, ang mga order forms na pinirmahan ni Isabela. Napansin niyang nag-order si Isabela ng malaking halaga ng mga raw materials na may maikling expiration date. Agad niyang tinanong ang kanyang sekretarya, na dati ay nagtatrabaho kay Carmela. Sagot nito, si Director Isabela po ang nag-aproba. Dumating si Isabela, masayang nag-aalok ng pag-inom ng tsaa kay Don Miguel.
Ngunit galit na galit si Don Miguel. Binulyawan niya si Isabela dahil sa pagpapabeya. Hindi mo ba alam na isang maling pirma lang, maaaring magdulot ito ng pagkawasak sa kumpanya? Sigaw niya. Isang galit na tingin ang ibinato ni Isabela sa sekretaryo, na nagbigay ng impormasyon kay Don Miguel, kaya't nahirapan siya at napahiya. Tumanggi siyang tanggapin ang pagkakamali. Hindi ko kasalanan, sagot niya. Pagkatapos ng insidente, tinawag ni Isabela ang sekretaryo at inihulog ang mainit na tsaa sa kanyang ulo, na nagdulot ng gulat sa mga empleyado. Sa hindi inaasahan, dumaan si Carmela at agad na nilapitan si Isabela para awatin siya. Hindi inaasahan ni Carmela na magiging ganito kalupit at mayabang si Isabela. Pag-uwi ni Carmela, nakatagpo siya ng kanyang ina, si Senyora Rosario, na agad siyang niyayakap. Walang perpekto sa buhay, magpatawad ka na lang, sabi ni Senyora Rosario. Si Lola Elena naman ay nanatiling tahimik at nagbuntong hininga. Bakit may ganitong apo na wala ng kaalaman sa ginagawa, aniya? Si Butler Reyes ay nagsuggest ng maingat, baka, gusto nating balikan si Carmela para magtulungan. Agad na tinanggihan ni Lola Elena, hindi. Hindi ko siya gustong ibalik. Baka kunin niya ang kumpanya mula kay Isabela. Bumalik si Carmela sa bahay na malungkot. Ikwento niya kay Luis ang tungkol sa Butler Reyes na nakakaalam ng kanyang tunay na ina. Siya ang nagbigay sa akin ng dokumento tungkol sa nakaraan ni Lola Elena, sinabi ni Carmela. Laking gulat ni Luis. Bakit ang tapat na Butler Reyes ay may alam na mga lihim at tumulong kay Carmela? Ibinahagi rin ni Luis na nakita niyang lihim na nakipagkita si Reyes sa isang lalaking may malaking motor, na siyang umatake sa kanya. Inisip ni Luis na si Butler Reyes ang maaaring nagbigay ng mga lihim kay Aguilar at nagbigay ng utos sa lalaking iyon. Nagulat si Carmela. Bakit kaya tumulong si Butler Reyes sa kanya? Sino ba talaga siya? Sa ngayon, sa Villa Aguilar, si Lola Elena ay umiinom ng isang suplementong gamot na dinala ni G. Reyes. Inaalala din ni G. Reyes na magdala ng gamot para kay Senyora Rosario at Isabela. Pinuri ni Lola Elena, talaga akong maswerte na may tapat at masigasig na katulad mo na nag-aalaga sa akin ng ganito sa loob ng maraming taon. Ang ngiti ni G. Reyes ay naglalaman ng kaunting misteryo. Upang malanawan ang tungkol sa kanyang tunay na ina, nagpa siya si Carmela na bumalik sa Villa Aguilar upang tanungin si G. Reyes ng diretso. Hinadlangan niya si G. Reyes sa isang madilim na pasilyo, bakit mo ibinigay ang mga dokumento tungkol kay Lola Elena sa akin? Nagulat si G. Reyes at dahan-daang binitawan ang kanyang kamay na nakagapos. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Lola Elena mula sa sala. Tahimik na tinanong ni Carmela ang kanyang lola, gusto mo bang malaman kung sino ang nagbigay ng mga dokumento kay Lola Elena? Siyempre, gustong malaman ni Lola Elena. Galit na hinayla ni Lola Elena si Carmela papasok sa sala. Sabihin mo na, sino ang gumawa nun? Tahimik na tinitigan ni Carmela si G. Reyes, na nananatiling walang imik sa pinto, bago sinabi, isang taong malapit sa iyo. Habang siya ay magsasalita, bigla siyang nakatanggap ng isang mensahe sa kanyang telepono, ang tunay mong ina ay si Estela. Kung ipagpatuloy mo pa, hindi mo na malalaman ang kanyang kinaroroonan. Napalunok si Carmela. Kailangan niyang pigilin ang sasabihin, kaya nagpaalam siya kay Lola Elena at nagtakbong umalis. Si G. Reyes ay mabilis na sumunod kay Carmela palabas ng bakuran. Ano ba ang plano mo? Tanong niya, isang tanong na puno ng pagmamadali. Hagulgol si Carmela at hinawakan ang kamay ni G. Reyes, pakisabi sa akin kung nasaan si mama ko, si Estela. Malupit na tinanggal ni G. Reyes ang kamay ni Carmela, gusto ng Estela na makita kang maging tunay na tagapangasiwa ng Aguilar Cosmetics. Iyon ang pinakamahalaga niyang hangarin. Alam mo ba kung saan siya naruroon? Tanong ni Carmela. Ang mata ay puno ng pakiusap. Hindi sumagot si G. Reyes at nagbigay ng babala, kung magtangkang makipag-usap ka pa kay Lola Elena at takutin ako, huwag mong asahan na makikita mo pa ang anumang impormasyon.
Habang ang mga lihim ay unti-unting nabubunyag mula sa ibang pinagmulan, natuklasan ni Luis mula sa kanyang ama na si Rico na ang pagkidnap kay Isabela noon ay dahil sa isang hindi kilalang tao na nag-utos dito. Ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay nananatiling isang misteryo, ngunit alam nilang may espesyal na tato ang tao. Naalala ni Luis ang lalaking may motor na umatake sa kanya at nakitang may katulad na tato sa braso ng tao. Nagdesisyon si Luis na subaybayan ang lalaking ito. Sinundan niya ito hanggang sa isang abandonadong warehouse sa labas ng Maynila. Dito, nagulat siya nang makita si G. Reyes, ngunit hindi lang siya, kundi pati na rin si Madam Celia, ang manghuhula na pinagkakatiwalaan ni Lola Elena. Nagtagpo sila sa isang sulok at nakinig si Luis sa kanilang pag-uusap. Pinayuhan ni G. Reyes si Madam Celia, sabihin mo kay Lola Elena na tanging si Carmela lamang ang makakapagpabuhay muli sa Aguilar Cosmetics. Nag-aalala si Madam Celia, palagi akong sinusundan ni Rico, parang alipin. Kailangan ba natin magbigay ng pera para patahimikin siya? Baka magtaksil siya at sabihin na ikaw ang nasa likod ng lahat. Tumawa si G. Reyes ng malamig, si Rico ay walang katapusang kasakiman. Hindi siya matitinag ng pera. Mabuti pa nga, tanggalin na lang siya. Sabay sabi nito ng walang emosyon. Nag-usisa pa si Madam Celia, kailan mo balak ipaalam kay Carmela ang tunay mong pagkakakilanlan? Huminga ng malalim si G. Reyes, at may hinagpis sa boses, wala akong karapatang maging ina ng batang iyon. Nakatagilid si Luis at nanatiling tahimik habang naririnig ang lahat ng ito. Si G. Reyes ay ang tunay na ina ni Carmela. Siya ba ang nagpasimula ng lahat ng ito? Matapos umalis sina Madam Celia at si G. Reyes, pinigilan ni Luis si G. Reyes at tinanong siya ng mabigat. Tumugon lamang si G. Reyes ng malamig at nagbabala, kung hindi ka titigil sa pagsasalita, makakakita ka ng mas malalaking problema. Hindi pa rin naisip ni Luis kung paano magagawa ng isang ina na gamitin ang sarili niyang anak sa isang malupit na plano ng paghihiganti. Matapos mag-imbestiga, natuklasan ni Luis na si G. Reyes, o Estela, ay isang ulila na inampon ng pamilya Aguilar noong bata siya. Lalo nitong pinapalala ang mga katanungan sa kanyang isipan. Samantala, si Senyora Rosario ay nahulog sa isang malubhang kalagayan matapos uminom ng sobrang dami ng suplemento, na sa katunayan ay mga sedative na pinalitan ng gamot na nakakasama sa katawan, na dinala ni G. Reyes, kaya't dinala siya sa ospital. Pumunta si Carmela upang makita ang kanyang inaampon sa ospital at kitang-kita ang kanyang nakahigang katawan, mapatla at mahina. Lalo siyang nagduda. Simula nang bumalik si Isabela, nagkaroon ng pagkabagsak sa kalusugan ni Senyora Rosario, ngunit ang kanyang pagkakaospital ng bigla ay isang hindi inaasahang pangyayari. Laking gulat niya nang matuklasan na si G. Reyes ang palihim na pinalitan ang gamot na pampakalma ng gamot na nagpapabago ng isipan at nagiging sanhi ng pagkasira ng kalusugan ni Senyora Rosario. Habang si Isabela ay patuloy na pinapalakas ni Mateo, siya ay muling binigyan ng kontrata na mukhang mabuti ngunit may mga nakatagong mga kondisyon na magdudulot ng pagkalugi sa Aguilar Cosmetics. Si Isabela, na patuloy na walang kaalaman at mayabang, ay hindi nagbasa ng maigi at pinirmahan ang kontrata. Nang malaman ang kontrata na ito, tinawag si Isabela ng kanyang amang tahanan at binigyan ng matinding sermong. Patuloy na nagalit si Isabela, binasa ko ng mabuti. Wala namang problema kaya ko pinirmahan. Hindi na nakapagpigil si Don Miguel, at sinabi niya sa kanya, kayo ba ay miyembro ng pamilya Montenegro? Kayo ba ay ipinadala dito upang sirain ang ari-arian ng pamilya Aguilar? Dito napagtanto ni Isabela ang laki ng kanyang pagkakamali, at siya ay natakot na hindi makapagsalita. Nagdesisyon si Luis na makipagkita kay Madam Celia upang magtanong tungkol sa buong kwento ng mga lihim ni G. Reyes. Sa takot o dahil sa natirang konsensya, ipinahayag ni Madam Celia ang buong katotohanan kay Luis. Noong mga nakaraang taon, si Reyes, ang tunay niyang pangalan ay Estela, ay katulad ni Carmela, inampon ni Lola Elena upang maging isang panangga sa malas,
na magtanggap ng lahat ng kasawian para sa kanyang tunay na anak na si Senyora Rosario. Nang matuklasan ni Estela ang brutal na katotohanan, tumakas siya, ngunit sa kasamaang palad, nakaranas siya ng isang malubhang aksidente sa kalsada. Ang salarin sa aksidente at si Lola Elena, na aksidenteng nandoon, ay walang awa na iniwan siya upang mamatay. Si Madam Celia na nagkataong dumadaan ay nakita siya at nailigtas si Estela. Pagkatapos, nanganak si Estela at ipinanganak si Carmela. Dahil sa galit kay Lola Elena at sa pamilya Aguilar, nagsimula siyang magplano ng matagal na paghihiganti. Nagulat si Luis nang marinig ang kwento. Hindi siya makapaniwala na kayang magpakasama ni Lola Elena. Habang tinitingnan niya si Carmela na patuloy na naghahanap ng kanyang tunay na ina nang hindi alam ang nakakatakot na katotohanan, nagdesisyon siyang isiwalat lahat ng ito sa kanya. Nalaman ni Carmela ang buong katotohanan at nagpunta upang harapin si Mrs. Reyes, ang kanyang tunay na ina na palaging naroroon ngunit ginamit siya. Habang humuhagulhol, sinabi ni Carmela, "Hindi ka kailanman magiging ina ko." Nang marinig ni Mrs. Reyes ang mga salitang ito, nawalan siya ng pag-iisip. Ang sakit ng pagtanggi ng kanyang anak at ang obsesyon sa paghihiganti ay nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Inisip niyang si Luis ay isang hadlang para kay Carmela upang maging tanging tagapagmana at pigilan ang kanyang mga plano. Kaya pinakuha niya ang isang lalaki na nagmamaneho ng motorsiklo upang patumbahin si Luis at dukutin siya. Gusto niyang gamitin si Luis upang puwersahin si Carmela na sumunod sa kanyang mga plano. Ngunit sawa na si Carmela sa pagiging isang marioneta, hindi na siya nais makinig sa sinuman, kahit na sa kanyang sariling ina. Sa totoo lang, inihanda na ni Luis ang lahat ng mga posibleng panganib kaya't lihim niyang inilagay ang isang tracking device sa motorsiklo ng misteryosong lalaki. Inutusan din niya si Carmela na kung may mangyari sa kanya, tawagan si Paulo, ang kanyang matalik na kaibigan. Agad na tumawag si Carmela kay Paulo para humingi ng tulong. Nakita ni Paulo ang signal ng GPS at mabilis na nagsama ng mga tao upang subaybayan ang lokasyon. Nang marinig ng mga kidnappers na si Carmela ay nakatanggap ng tawag, sinubukan nilang patagilid na ilabas si Luis at patagilid siyang patayin upang maitago ang kanilang mga yapak. Ngunit dumating na si Paulo at ang kanyang grupo, at si Carmela na may dalang armas, marahil isang baril para sa depensa. Nagkaroon ng matinding bakbakan. Nang marinig nila ang tunog ng sirena ng pulisya, dahil tinawagan ni Paulo ang mga otoridad, nagtakbuhan ang mga kidnappers at nailigtas si Luis. Pagdating sa ligtas na lugar, ikinwento ni Luis kay Carmela ang buong nakaraan ni Mrs. Reyes, na siya ay inampon din ni Lola Elena upang tanggapin ang lahat ng malas at hirap tulad ng kanyang nangyari. Nasaktan si Carmela sa narinig, hindi niya inakalang ang kanyang tunay na ina ay may ganitong malupit na nakaraan. Ang masakit pa, ginamit pa siya ni Mrs. Reyes, pati na rin ang sakit na dulot ng kanyang sariling anak, upang maghayganti. Dumating sa bahay ng Aguilar si Mrs. Reyes na nagulat nang makita si Senyora Rosario na nakalabas na sa ospital at bumalik sa bahay ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nagmamadali niyang tinanong ang kalusugan ni Senyora Rosario, ngunit ang mga salitang ito ay lalong nagpasama ng pakiramdam ni Senyora Rosario. "Gusto mo bang mamatay ako sa ospital?" tanong ni Senyora Rosario, na may malamig na tono. Nakikita ni Mrs. Reyes na nagagalit si Senyora Rosario, kaya't nag-alok siya na kukuha ng gamot. Ngunit tinapon ni Senyora Rosario ang tray ng peking gamot at sumigaw, "Bakit ka pa bumalik dito, Estela?" Nagulat si Mrs. Reyes, Estela, hindi niya alam na alam ni Senyora Rosario ang kanyang tunay na pagkatao. Nangyari ito noong nagpunta siya sa ospital, inisip niyang natutulog si Senyora Rosario, ngunit hindi niya alam na nagkukunwaring tulog lang si Senyora Rosario. Narinig ng huli ang lahat ng mga pagsisiwalat na ginawa ni Mrs. Reyes, at dito nagsimulang sumabog ang galit. Habang nangyayari ito, si Rico, nang malaman na si Estela ang may utos sa kanya upang gawin ang kasalanan 25 taon na ang nakalilipas,
ay dumating sa bahay ng Aguilar upang ipahayag ang kanyang hindi pagkakasala at ilantad ang utak ng buong plano. Pumasok siya sa bahay at tinutok si Estela, ang babaeng ito. Siya ang nagwasak ng buhay ko. Siya ang nag-utos sa akin na dukutin si Miss Isabela. Si Lola Elena ay labis na nagulat at tinanong si Estela kung totoo ba ang mga sinabi. Bago pa makapagsalita si Estela, nagsalita na si Senyora Rosario mula sa likod at ibinunyag na si Estela ang may kasalanan sa pagpapalit ng mga gamot niya sa loob ng maraming taon. Nang makita ni Estela na ganap ng nabisto ang lahat ng lihim, nagsimula siyang maghanap ng paraan upang makatakbo. Si Lola Elena, matapos malaman ang lahat ng nakakatakot na katotohanan tungkol sa kanyang pinakatapat na katiwala, ay hindi nakayanan ang matinding shock at muntik nang mawalan ng malay. Dumating si Carmela sa mansyon ng Aguilar sa oras na iyon. Nakita niyang nagmamadaling tumatakbo palabas si Estela, kaya't pinigilan siya. Kung mayroon ka pang laman ng puso, balikan mo at aminin ang mga pagkakamali mo, nagmamakaawa si Carmela. Ngunit ganap nang nawalan ng katinoan si Estela. Itinulak niya si Carmela at nagsisigaw ng galit, ang gusto ko lang ay ang dugo ni Estela, ikaw. Na maging tanging tagapagmana ng Aguilar Cosmetics. Nakatingin si Carmela sa nananabik na anyo ng kanyang tunay na ina at, puno ng desperasyon, sinabi, ano ang silbi ng lahat ng ito? Hindi ba't magiging katulad ka lang ni Lola Elena? Hinawakan ni Estela ang kwelyo ni Carmela, ang mga mata niya'y puno ng galit, ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Pagkatapos nito, itinulak niya si Carmela pabagsak at tumakbo palayo sa dilim ng gabi. Si Lola Elena, na mismo'y ipinagkanulo ng pinakamataas niyang tiwala, at ang kumpanya ay malapit ng magsara, ay puno ng pagsisisi at takot. Pinuntahan niya si Madam Celia at nagdalamhati tungkol sa kanyang kalagayan at ang pag-abandona sa kanya. Tumugon si Madam Celia ng malamig, hindi pa huli ang lahat upang ibalik si Carmela. Sumigaw si Lola Elena, kahit magkolaps ang mundo, hindi ko hihilingin na bumalik siya. Ngunit sumagot si Madam Celia ng galit, lahat ng ito'y kagagawan mo. Kung maghasik ka ng bagyo, maghihintay ka ng unos. Sa bahagi ni Isabela, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo kay kanyang amang ampon tungkol sa kanyang mga kamalian, galit na nagpunta siya kay Mateo at ipinasa ang lahat ng mga bahagi ng kumpanya na ipinagkaloob ni Carmela sa kanya. Nag-apoy ang galit ni Lola Elena at pinagmumura si Isabela, gusto mo bang muling magkabiyak ang pamilya natin? Ngunit kalmado lamang na tumugon si Isabela, ako'y hangang-hanga sa aking kabobohan at pagiging walang silbi. Hindi ako karapat-dapat sa mga bagay na ito. Upang mailigtas ang natitirang ari-arian, wala nang magawa si Lola Elena kundi ang personal na magpunta kay Carmela, lumuhad at humingi ng tulong. Ngunit si Carmela, puno ng sugat at pagod, ay diretsahang tinanggihan siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagdadalawang isip pa rin si Carmela. Tanong ni Luis sa kanya, handa ka bang makita na ang kumpanya na matagal mong pinaghirapan ay mapupunta sa kamay ng pamilya Montenegro? Naguguluhan si Carmela. Galit siya sa pamilya Montenegro, ngunit ayaw niyang tulungan si Lola Elena. Nagbigay ng suhestyon si Luis, maaaring may mga ebidensya na iniwan ang mga unang asawa ni Mateo upang ipakita ang tunay na mukha ng Montenegro Group. Kung makuha natin ito, tiyak na matatalo natin sila. Nais ni Carmela na maghanap ng ebidensya upang ibagsak ang Montenegro, kaya't nagdesisyon siyang muling sumilip sa kanilang mansyon. Ngunit hindi inaasahan, nahuli siya ni Mateo at ikinulong sa parehong lihim na silid kung saan niya natagpuan ang mga plano para sa pagsakop at isang larawan ng kanilang debosyon. Anong hinahanap mo talaga? Tanong ni Mateo, galit at may halong hinagpis. Sinubukan ni Carmela na magpakatatag. Ngunit nagalit si Mateo at tanong, sabihin mo na, Carmela. Minahal mo ba ako? Kahit kaunti lang. Tumingin si Carmela sa kanyang mga mata at kalmadong sumagot, ang tanging iniibig ko, mula pa noon, ay si Luis. Nabasag ang puso ni Mateo. Ang hindi ko makuha, bulong niya habang pinipiga ang mga ngipin,
huwag mong hayaang makuha ito ng ibang tao. At pagkatapos, isinara niya ang lihim na silid mula sa labas, iniwang nakakulong si Carmela sa loob. Upang mailigtas si Carmela, muling kumilos si Luis. Nagkunwari siyang isang gwardya at kasama ang isang pangkat ng mga tao, na inayos ni Paulo, na nagkunwaring mga seguridad at pumasok sa mansyon ng Montenegro. Sinabi ni Luis sa gwardya sa gate na nakita ng mga kamera ang hindi pangkaraniwang galaw sa loob ng bahay, kaya kailangan nilang magsagawa ng inspeksyon. Bagamat galit na galit si Mateo, ayaw niyang magkaproblema kaya't pinayagan niyang magsagawa ng mabilisang inspeksyon. Pagkapasok nila sa bahay, mabilis na natagpuan ni Luis ang lihim na silid at pinalaya si Carmela. Ibinigay niya sa kanya ang uniforme ng gwardya, magsuot ka ng mabilis. Habang umaalis ang grupo, tinulungan ni Carmela na magtago sa gitna ng iba. Subalit, si Mateo na may matalim na mata ay agad napansin ang kakaibang nangyayari, hindi nagmatch ang bilang ng mga tao na pumapasok at lumalabas. Balak niyang harangin upang suriin isa-isa ang bawat isa. Ang mga gwardya ay nagmadaling pumihil at nagdulot ng kaguluhan. Samantalang nangyari ito, naghagi si Luis ng isang maliit na smoke bomb, kaya't nagdulot ito ng isang makapal na usok, at mabilis niyang naipasok si Carmela palabas ng mansyon ng ligtas. Ang huling laban upang ipakita ang tunay na mukha ng Montenegro at ibalik ang lahat ay magsisimula na. Pagkatapos na maglaho sina Carmela at Luis mula sa mansyon ng Montenegro, si Mateo ay tumayo ng tahimik sa walang laman na silid na lihim. Nagtataka siya, ano ba ang hinahanap ni Carmela? Ano ang gusto niya? Isang pakiramdam ng hindi pagkakaintindi ang pumasok sa kanyang puso. Pagbalik sa isang ligtas na lugar, inilabas ni Carmela ang isang maliit na cassette tape na kanyang nahanap. Ibinigay ito sa kay Luis at pinakinggan nila ito muli. Ito ay isang recording ng isang pag-uusap noong nakaraan, na nagbunyag na sina Don Miguel at ang kanyang anak na si Mateo ay nagplano ng pagkamatay ng kanilang mga unang asawa upang maaga ang mga ari-arian. Kasabay nito, napansin ng Pangulo ng Montenegro, gamit ang mga kamera sa seguridad, na nakuha ni Carmela ang nakamamatay na tape. Dahil sa pagkakaroon ng walang kalutasan, napilitan ang Pangulo ng Montenegro na pumayag sa mga hinihiling ni Carmela. Ibinigay niya ang buong kontrata para sa paglipat ng mga shares ng Aguilar Cosmetics at ibinalik ang kumpanya sa pamilya Aguilar. Bilang kapalit, ibinalik ni Carmela ang tape ang tanging baraha na mayroon siya, na ngayon ay walang silbi sa harap ng mga ebidensyang mayroon na si Carmela. Habang pinapanood si Carmela at Luis na magkasamang umalis, malaya at nagwagi, ang puso ni Mateo ay punong-puno ng galit. Nawalan siya ng lahat ang kumpanya ay papalapit na sa pagkawasak, ang babaeng iniibig at kinaiinisan, pati na rin ang natitirang paggalang na mayroon siya. Samantala, si Isabela ay nakipagkita kay Senyora Reyes, Estela, matapos itong mahuli. Doon niya nalaman ang buong katotohanan mula mismo kay Estela. Matapos maghinagpis, inamin ni Estela ang lahat, sina Estela at Senyora Rosario ay pinalad na ampunin ni Lola Elena hindi para alagaan, kundi upang magsilbing sakripisyo at pag-ako ng malas sa pamilya. Inilahad ni Estela na siya mismo ang nagplano at nag-utos kay Rico na kidnapin si Isabela noong bata pa ito, upang mawala si Isabela at mabigyan ng pagkakataon si Carmela, ang tunay na anak ni Estela, na makuha ang posisyon at magpatuloy sa plano niyang paghihiganti. Hindi rin itinago ni Estela ang katotohanang si Carmela ay ibinenta sa pamilya Montenegro at itinapon sa Santa Isabel Psychiatric Hospital, lahat dahil sa kasakiman at kalupitan ni Lola Elena at ng plano ni Estela. Pagkarinig sa mga salitang ito, napagtanto ni Isabela kung gaano siya kaignorante at mali sa lahat ng nangyari. Hindi niya akalain na si Carmela ay nagdusa ng labis na puot, kahihiyan, at paakit sa mga nakaraang taon, bahagi ng pagiging biktima ng mag-ina ni na Estela at ng kasamaan ni Lola Elena. Pag-uwi ni Isabela, humarap siya sa kanyang mga magulang, Don Miguel at Senyora Rosario,
At matapang na isinalaysay ang buong katotohanan tungkol kay Lola Elena na sa kabila ng pagpapakita ng pagmamahal, itinuturing lang ni Lola Elena si Carmela bilang isang bagay na magagamit para sa sarili nitong kapakinabangan. Nagulat at hindi makapaniwala sina Don Miguel at Senyora Rosario sa mga ginawang kasuklam-suklam ni Lola Elena. Ngunit hanggang sa puntong iyon, si Lola Elena ay hindi nagpakita ng pagsisisi at ipinagpilitan pa ang kanyang mga dahilan, na lalo lang nagdulot ng pagkabigo at pagkasuklam sa lahat ng naroroon. Si Carmela ay dumaan sa Aguilar Cosmetics upang ibalik ang lahat ng shares kay Don Miguel. Tumingin si Don Miguel sa kanya ng may pagpapahalaga at pagsisisi. Si Carmela, na may malungkot na ngiti, ay nagbigay ng mga huling tagubilin na huwag nang makialam pa sa Montenegro, at saka umalis ng tahimik. Habang papalayo si Carmela, ang puso ni Isabela ay puno ng kalituhan, pagsisisi, at isang maliit na paghanga. Pagkatapos nito, nagtipon si Don Miguel ng isang emergency na pulong ng Board of Directors. Inihayag niya ang kanyang pagbibitiw bilang Pangulo, na ipinakita ang tunay na diwa ng pagpapakumbaba at pagiging tapat. Alam niya na wala ng ibang karapat-dapat na umupo sa pwesto maliban kay Carmela. Hindi na niya nais pang maging isang laruan sa mga kamay ng kanyang asawa, na nakaupo sa isang posisyon na hindi naman niya tunay na pinamumunuan. Sa harap ng mga shareholders, opisyal niyang itinalaga si Carmela bilang kanyang kahalili at humingi ng paumanhin sa lahat dahil sa nangyaring kalagayan ng kumpanya. Sa puntong iyon, dumating si Lola Elena, galit na galit at nagprotesta, wala kayong karapatang ipasa ang kumpanya sa batang iyon. Ngunit si Isabela ay pumasok din. Matapos ang lahat ng nangyari, tila mas matatag na siya. Inihayag niya sa buong board, ibibigay ko rin ang lahat ng aking shares kay Carmela. Ang hakbang na ito ay direktang nagbigay kay Carmela ng kontrol sa kumpanya, at siya ang naging pinakamalaking shareholder. Si Carmela ay hindi makapaniwala sa ginagawa ni Isabela. Tumingin siya kay Isabela na may pasasalamat sa mata. Ngunit si Isabela ay simpleng nagbuntong hininga. Nagpapakita ng hindi alintana, nakikita ko lang na sobrang hirap ng pamamahala sa kumpanya, kaya't ibinibigay ko na lang kay Carmela. Bagamat tinatago ito, malinaw na ang desisyon ni Isabela ay isang hakbang ng pagsisisi at pagsuporta kay Carmela. Ang araw na opisyal na nanumpa si Carmela bilang Pangulo ng Aguilar Cosmetics, isang araw na dapat puno ng kaligayahan at pag-asa, ay naging isang araw ng trahedya para kay Luis. Inatake siya ng dalawang hindi kilalang tao, maaaring mga tauhan ni Mateo o iba pang kalaban, at pagkatapos ay itinapon siya sa rumaragasang ilog ng Pasig, walang pakialam sa kanyang buhay o kamatayan. Sa ganitong paraan, tuluyan nang nawala si Luis mula sa buhay ni Carmela, na nag-iwan ng malalim na sakit at bakanteng puwang sa kanyang puso. Isang taon pagkatapos, ang panahon ay mabilis na lumipas. Nagdesisyon si Isabela na magtungo sa ibang bansa, papuntang France, upang mag-aral pa ng higit tungkol sa industriya ng kosmetiko at humanap ng sariling landas. Bago siya umalis, pumunta siya sa opisina upang magpaalam kay Carmela. Kapag ang isang tao ay nawawala ng isang taon, madalas iniisip ng iba na wala na siya, sabi ni Isabela, na may matapat na mata. Pero hanggat may tiwala ka, na naniniwala kang buhay pa siya at naghihintay, darating ang araw na babalik siya. Nagpasalamat si Carmela sa mga salitang iyon ni Isabela. Ang dalawang babae, na dating magkaaway at matinding nagkasagutan, ngayon ay nagkamayan, nag-wish sa isa't isa ng kalusugan at tagumpay sa mga darating na araw. Pagkatapos umupo sa posisyon, ipinakita ni Carmela ang kanyang husay sa pamumuno. Binangon niya ang Aguilar Cosmetics at pinalawak ang tatak ng kosmetiko ng kumpanya, hindi lamang dominado ang merkado ng Pilipinas kundi matagumpay na nailuwas sa iba't ibang bansa sa Asia, naging isa sa mga nangungunang kumpanya sa rehiyon. Siya ay malakas, independenta, at matagumpay, pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang sakit na patuloy na bumabalot sa kanyang puso tungkol kay Luis. Isang araw, habang nanunood ng telebisyon,
Isang pamilyar na anino ang tumayo sa sulok ng kwarto. Pinapanood si Carmela na sumasagot sa isang international TV interview. Sa punong tanggapan ng Montenegro Corporation, iniulat ng sekretarya kay Mateo na ang stocks ng kumpanya ay bagsak na. Lumalabas na ang mga balita at impormasyon sa internet at mga pahayagan ay mabilis na kumakalat, tinutuligsa ang Montenegro Corporation bilang kumpanyang pumatay, kaugnay sa mga pagkamatay ng mga dating asawa. Agad na naisip ni Mateo na ito ay paghihiganti ni Carmela. Galit na galit, nagmaneho siya papunta sa opisina ni Carmela at inihagis ang pahayagan sa mesa. "Bakit mo ginagawa ito sa akin?" sigaw ni Mateo. Nagkunot ang noo ni Carmela at binasa ang pahayagan, may kalituhan sa mukha. "Hindi ko ginawa ito." Sumang-ayon si Mateo na nagsabi, "Kung hindi ikaw, baka naman si Luis na buhay na patay," ang nagkalat ng mga balitang ito. Dahil sa galit, tanong ni Carmela, "Bakit ka sigurado na patay na si Luis?" Nagulat si Mateo at agad na iwas ang mata sa kanya. Kasabay nito, tumunog ang kanyang telepono. Isang ulat mula sa kumpanya, dumating na ang mga prosecutor. Nanlumo si Mateo, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, dumating na ang mga pulis at prosecutor sa opisina ng Aguilar Cosmetics, kung saan naroroon si Mateo, at inihain ang warrant ng pag-aresto sa kanyang ama, si Presidente Montenegro, sa kasong pagpatay. Matapos nito, nagpunta si Mateo upang humingi ng tulong kay Presidente Santos, isang makapangyarihang tao sa negosyo, upang tulungan siya, partikular na upang hilingin na ang kanyang kapatid na abogado ay iligtas ang kanyang ama mula sa kulungan. Ngunit malamig na sinabi ni Presidente Santos, "Ang sinabi mo ay salungat sa ulat na ibinigay ng sekretarya ko." Patawag ang sekretarya. Itinaas ni Mateo ang kanyang mukha at tiningnan ang sekretaryang pumasok. Agad na nagbago ang mukha niya, nagulat at hindi makapagsalita. Ang sekretaryo ni Presidente Santos, walang iba kundi si Luis ang iniisip ni Mateo na patay na 1 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy si Presidente Santos, mahinahong nagsabi, "Ang Montenegro Corporation ba ay may kasalanan sa pagpatay o hindi? Ang korte na ang magpapasya." Umalis si Mateo, nagngingit-ngit ang mga ngipin, alam niyang malapit nang mag-collapse ang kanilang pamilya. Si Luis ay nakatayo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang pagkawala ng anino ni Mateo, puno ng magkahalong emosyon. Inalala niya ang mga pangyayari 1 taon na ang nakalipas. Matapos siyang itapon sa ilog, pinalad siyang mailigtas ng mga tao at nabuhay sa kabila ng kalagayan. Si Estela, si Mrs. Reyes, bago magtungo sa police station upang sumuko, ay natagpuan siya at inalagaan siya upang magpagaling. Nang magising si Luis, tinanong niya kung bakit siya iniligtas ni Estela. Malungkot na sinabi ni Estela, na ang pagtanaw niya kay Luis na muntik nang mamatay sa ilog ay nagpabalik sa alaala ng kanyang sariling trahedya 45 taon na ang nakalipas, nang siya ay iniwan at pinabayaan na mamatay. "Ayokong maging masama gaya ni Lola Elena," sabi ni Estela. Bago siya sumuko, iniwan ni Estela kay Luis ang isang tape na naglalaman ng buong proseso kung paano inatake siya ng mga tauhan ni Mateo at itinapon sa ilog, pati na rin ang iba pang mga ebidensya laban sa Montenegro. Pumunta si Carmela sa bilangguan upang bisitahin si Estela. "Bakit mo ako dinala sa bahay ng Aguilar noon?" tanong niya, isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Si Estela, ngayon ay matanda na may mata ng pagsisisi, ay umiiyak habang nagsasabi, "Noong panahon na iyon, puno ng puot ang aking isipan. Ang galit na iyon ay ginawang hayop ako. Hindi na ako karapat-dapat maging isang ina." At ngayon, tanong ni Carmela, habang ang kanyang tinig ay dumadagundong ng emosyon, "Ako ba ngayon ay isang ina?" Estela Siteralan Enhat, KMTD, Tikong So Dotu Sashlam Mikua BTCI. Si Dongden Dai Tham TNA. Carmela Enan Nuakmat. Hoy ku si UI Sinang. Trong SUTNHNG Namkwa, Sokinao, Ba THY Toy Nipcho Tikong. Di Chi Mo Chothi.
Estela kong came ducna, banin nga odap, nuak matlan dai, thc ra, nhng luk koncho kh, lanang misien daohan gp boy. Tai biet th Aguilar rong lon va trangle, gi daichi cn lay mo man Lola Elena Gia Nua, Sidok. Kong cnibn kan bata na. QUYNLC, TIN back CUIC ng Kong Kong TH Mua DUC think then va eskintrong. Carmela den tham Lola Elena LNCUI. Si Bao Sao RNGL Hang Lon CUIC ng Da XUTKHU Than Sinang Sang TTRUNGQUC Tay. Sao Nai, Sole Chao Sekong Den Dai Na. Mung Bahay Bautrong. Lola Elena Nan Carmela, NGUI Chao Gai Nui Ma Bata Tonggelan, Hanha, GI Dai Dat TR Than Mo Enchutik Than Dat Va QUYNLC. LNDU Tintrong DI, Bata si Titieng Goy Simo Sastran Trong, Chutik Aguilar. Carmela Kilay Nan NGUI Bangang NGUC Ka DI, Trong Lanang NHTTHID ng Lane Mo Kamzuk RIBI Kota. Viden Sinang Tai, Carmela Non DUC Mo Tin Non To Luis. CUI Sinang, Saubaw Niu Soang Dio, Dao KH Va Kialay. Hi NGUI Kong Da So THGP Laynao. Anmat Hu Trao Now CHADNGTT Ka Thank You. STHUHIU Va NIM Han Fuk Muon Maang. CUI Sinang, Hu Kong Da So THT Do BN Now, Zai DNG Mo Toong Laymoy, Bo Lay Sao Long NHNG Boang Makua Kua KH.